Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan, ng atin pong paksa ay pinamagatang Nutrition Psychiatry. Makakasama pa rin po natin dito si Doc Blessy Varona. Kaya naman po, huwag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Alam niyo ba po na kaya nating matamo ang happiness? Ito po ay patuloy nating imamaster. At alam niyo din po na ang happiness ay related din sa mga kinakain natin. May mga pagkain na nakakapagpalungkot, at according sa science, yung mga pagkain sobrang matataba, sobrang matatamis, sobrang processed, ultra-processed foods, ito yung mga pagkain na maaaring makaapekto sa ating mga kalusugan. Meron na ngayon na-discover, yung tawag nila gut and brain axis. Yun palang ang ating tiyan, no? Ang ating, kung ano yung mga nasa tiyan natin, ang microbiome natin sa ating tiyan. At ang utak ay affected, no? Magkadugtong sila, nag-aapektuhan sila sa isa't isa. At ngayon po, pag-aaralan natin ang the best na pagkain para naman maging maligaya ang mga tao, maging maligaya ang pamilya nyo, kayo mismo magiging maligaya. Sa pamamagitan ng mga kinakain natin, ang tawag natin dyan, nutrition psychiatry, ang tawag natin dyan ay mga simpleng mga strategy para yung pagkain na kinakain natin ay magbibigay sa atin ng tamang kondisyon ng katawan na magbibigay ng tamang kondisyon sa isip. Ang Diyos napakabait sa atin. Meron siyang ginawa at siya actually yung first, the best dietitian. No, ang sabi dito, dahil alam niya yung nutritional value ng kanyang prescription, ang sabi ng Diyos ito, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Pagkain pala para sa atin. Okay, siya ang gumawa ng pagkain. Ang sabi niya, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng buong lupa. At ang bawat punong may bunga na nagkakabinhi, ito'y magiging pagkain nyo. So, ibig sabihin, ito instruction ng Diyos sa atin na ibinigay na niya sa atin ang mga pananim na nagbubunga, no? So, yung halamang pagkain, very, very efficient para sa ating katawan. At ang science ngayon, very clear, na ito ay magbibigay ng tamang sustansya at tamang paggaling sa ating katawan, hindi lang sa katawan, pati sa isip, sa buong katawan. Kaya nga po, itong ating programang ito, patuloy niyong pakinggan kasi magbibigay tayo ng mga strategy para magkaroon kayo ng tamang mga
yung mga simpleng pang-araw-araw na pamamaraan, yung mga bagay-bagay na puwede niyong gawin sa bahay niyo at ito po ay talagang madali lang, okay. Meron akong ginawang libro, ang title po nito, Happiness is Medicine, at dito po sa libro nito, part nito, yung food is medicine. Ang sabi nga po ng science, sabi, "A study published in the journal Nutrients found that people who eat more fruits and vegetables tend to report higher levels of happiness, life satisfaction, and lower level of depression." So, see, yung science ngayon nagsasabi na yung halamang pagkain, yung prutas, yung gulay, talagang ito, yung mga kumakain nito, no, ayon sa pag-aaral noong 2020, sabi, nakita nila na mas mataas yung level ng happiness, mas mataas yung level ng life satisfaction, kontento sa buhay, at lower ang level ng depression. O kailangan nating ipamahagi ito sa ating mga kasamahan kasi ang dali-dali lang sana. O ibig sabihin yung prutas, yung gulay nakapaligid sa atin pero hindi natin siya napapansin. So again, talagang yung science naka-back up yan eh. Ibig sabihin sinusuportahan ng science yung Biblia. Okay, ang sabi dito sa version ng Genesis 1:29, sabi dito, ito, mas simpleng version, sabi, "Then God said, 'Look, I have given you every seeds and every tree with fruit, and you can eat them for your food." Kaya nga po, itong pagkain ng halamang pagkain, sabi nga simple nutrition psychiatry, 'pag sinunod natin 'to unti-unti, dahan-dahan 'no, consistent, araw-araw, yung nourishing ng ating katawan, ng ating isip, mangyayari. At ito, 'pag nourish yung katawan at isip natin, magkakaroon tayo ng happiness, okay. So sabi dito, but today we want to understand yung mga pagkain na magsusuporta sa ating brain. So again, pagka naiwasan niyo yung mga sabi naman dito, 'pag naiwasan niyo ang mga pagkain na mataas sa asukal, mataas sa mga process, sa mga additives, at mga pagkaing napakadaming animal products, no? Yan po ay magbibigay sa inyo ng kalungkutan. Yung opposite naman, halamang pagkain magbibigay ng kaligayahan. So napakagandang lesson para sa atin to. Yung pagpili natin, very, very important yan. Okay? Kaya nga po, ngayon sabi ko nga, yung nutrition psychiatry, alam nyo, practical na pwede nating gawin. Merong isang pag-aaral 'no, may pag-aaral na ginawa na ito pong, conventional psychiatrist, sorry po ha. Um, Itong conventional psychiatry, ito yung ginagamit ng mga psychiatrist 'no, yung gamot, yung therapy, yung kumbaga kung may pyramid tayo, yung baseline niya drugs, yung susunod na line therapy, yung dulo food, sleep, and exercise. Pero kung magshi-shift tayo sa kaya nating gawin, napakadali. Kasi yung conventional psychiatry mahirap, hindi para sa atin yun. Doktor lang ang puwedeng gumawa. Ibig sabihin ko po dito, hindi kayo puwedeng basta-basta lang uminom ng gamot. Hindi kayo basta-basta lang puwedeng gumawa ng mga strategy ng ginagawa ng mga psychiatry na sila lang ang expert nun. Ibig sabihin, sila lang ang merong power o may license na gumawa ng mga prescription ng gamot. Kaya kung narinig nyo na, itong kapitbahay nyo umiinom ng gamot na ganito o nagte-take ng ganyang mga medicines, huwag nyo pong gagayanin nun kasi doktor lang ang pwedeng mag-prescribe ng mga gamot. Pero alam nyo ba po, yung nutrition psychiatry na pinag-uusapan natin ngayon, tawag nila therapeutic nutrition. Ito po ay talagang kaya niyong gawin 'no, sabi dito, eating healthy food helps your brain feel happier, calmer, and stronger. And when you eat fruits and vegetables and healthy snacks, your brain works better and it's easier to pay attention and to feel good and to feel happy. Kaya nga po, yung nutrition psychiatry napakaimportanteng maintindihan natin. Ngayon sabihin niyo, ang hirap naman yata nutrition psychiatry. Again po, paulit-ulit kong sasabihin na madali lang siya. Kasi ito yung iiwasan mo yung sobrang matatamis, mga asukal, mga unhealthy food that will make you tired and sad and worried.
Okay? So, yung nutrition psychiatry po, tutulungan yung mga taong pumili ng tamang pagkain para sa inyong kalusugan ng pag-iisip, kalusugan ng katawan. So, very, very easy. Ano po? Yung pagkain nakapaligid sa atin ngayon. Yung pagpili lang ang talagang gagawin nating mas sana, mas matalino tayo sa pagpili. Kaya nga po, itong metabolic psychiatry na tinatawag ngayon, ito po ay very, very easy to understand. Ano po? So, ang ibig sabihin po dito, yung pagpili ng mga pagkain na makakapagpagaling sa mga root ng problema, okay? Ito yung root ng problema ng mental illness. Ito po, it's sa mga metabolic dysfunction sa brain natin. Okay, so ibig sabihin, ino-nourish natin ang function ng ating brain. So, alam niyo po, nakaka-excite na pag-aralan yung mga halamang pagkain. Bakit? Kasi kumpleto siya. Ang Diyos ang gumawa, 'di ba? Kumpletong-kumpletong-kumpleto. At ang mabuting balita para sa atin, kahit yung local food natin, kumpleto. Alam niyo, may ginawa akong pag-aaral. Itong ginawa kong pag-aaral na 'to, ito yung yung mga halamang pagkain na nandito lang sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, gagamitin natin yung mga local food, 'no, na nandiyan lang, 'no, yung available sa atin. At ang ginawa ko po, sinulat ko 'to sa Cooking Smart na libro. Example po ito, 'no, meron kang almusal. Oh, sabi ng mga iba, "Ang hirap namang humanap ng unpolished rice, white rice lang ang kaya ko." O sige, puwede na din po, subukan natin i-compute ang ating, nutrient composition, 'no. So, kung meron kang white rice, meron kang yung tokwa na parang ginawang patty, okay, at meron kang tinapay, at meron kang prutas na isang piraso. Halimbawa, sabihin nating melon, okay, kita niyo ito yung mga possible na puwede niyong gawin. Yan yung almusal. Yung nutritional value niyan, talagang ang taas na ng vitamin C, ng niacin, okay, mataas na yung amount ng vitamin A, o ganda ng protein. Yung protein, mga more than 65% na, okay. Yung yung calcium, ang ganda na rin. Oh, may 33% ka na 'pag meron ka niyang ganyan. Tapos yung vitamin, A mo, 91%. Ang ganda-ganda na kasi meron kang kinain na, melon na fresh, 'no, fresh na melon. So, yung vitamin C mo, yung calcium mo, yung yung niacin mo ang tataas na. Ngayon, that would be your almusal. Halimbawa yung tanghalian naman, kumain ka ng talbos ng kamote, o nakakita ka ng brown rice or unpolished rice. So, meron ka na ding sustansyang ganyan, 'no, yung pagtaas nung sustansya is what I mean, pagsasamahin natin yung almusal at yung tanghalian mo, yung nutrient content nun, titingnan natin, 'no, kung nag-i-improve, 'no? Kasi anyway yung nutritional analysis natin for the whole day yan, okay. So, tingnan mo 'to, ito lang simpleng pagkain na meron kang nilagang talbos ng kamote na, ang ganda-ganda nitong pagkain na 'to. At saka meron kang isang serving ng tofu with pineapple. Ay, tingnan niyo yung vitamin C niya, 96% na yung vitamin C, o yung iron is already 95%, yung vitamin A 76%, o yung thiamine niya 40%, yung calorie niya 28%, okay, ang ganda po. Yung protein content 31%. By the way, ang sinasabi ko ditong percentage, yung percentage of the recommended dietary allowance. Yung kanyang niacin meron na pong 43%, yung riboflavin meron ng 28%. Ganong simpleng pagkain meron, at saka cookery ng Pilipinas, simpleng-simple. Okay, hapunan naman. Okay, siyempre, minsan yung mga tao tinatamad ng magluto o walang time magluto. So, siguro meron ka lang isang pirasong avocado, 'no? Meron kang maliit lang na medium na avocado, tsaka nilagang
nilagang mais. Oh, meron kang maliit na baso ng evap milk or soy milk. Oh, so yung nutritional analysis niyan, oh ito riboflavin niya 67%, yung niacin niya 38%, yung vitamin C niya 33%, o yung protein 27%. Alam nyo ba po na ang protein hindi lang nakukuha sa hayop na pagkain or sa ulam na mga niluto ng usual na mga kaalaman na akala natin yung protein galing lang sa mga karne, okay, sa animal products. Hindi po. Ito tingnan niyo, 27%. Yung calcium niya 55%. Oh, yung kanyang iron 21%. Ito lang ha. Imagine mo avocado lang tapos nilagang mais, may maliit kang basong soy milk or evap milk. O yung niacin meron pa rin 7.22%. So again, 7.22 milligrams pero yun equivalent ng 38% ng RDA mo. Oh, ang ganda-ganda. Tapos yung riboflavin niya nga, tingnan nyo 67%. Itong simpleng pagkain na 'to, na-imagine niyo ba kung gaano kasimple na may nilagang mais ka lang tapos meron kang avocado at itong tatlong pagkain na 'to, 'pag pinagsama-sama mo, almusal, tanghalian, hapunan, tatlo sila 'no, tingnan natin kung makakaabot ng, recommended dietary allowance. Alam niyo ba po, ang nakakatuwa, simpleng preparation na kaya niyong gawin pero alam nyo na ito ay magbibigay ng napakagandang, nutrients. So, ito kailangan lang natin magkaroon ng assurance, 'no, yung gusto natin sure, 'no? So, kung nakita nyo 'yan, kung kumain kayo ng again pinakita kong simpleng diet, tapos may tanghalian kayo, okay, simpleng almusal, simpleng tanghalian at simpleng hapunan. Nakita nyo ba 'yan, yung recommended dietary allowance nyo na kailangan nating abutin sa maghapon ay napakaganda. Okay, tingnan natin siya ha. Yung calorie 107%, yung protein 100%, yung calcium 182%. Oh, kaya simpleng pagkain lang 'to 'no, ang taas ng calcium. Maraming tao natatakot sa deficiency ng calcium, pero 'pag kumain ka ng halamang pagkain, nakita mo yung calcium content, ang ganda 182%, yung iron 194%. Oh, and this will give you, ah, a good blood 'no, yung mga nag-a-anemic diyan tingnan niyo, yung iron na yan. Kaya sabi ko nga kumain ng halamang pagkain, matulog ng maayos for mental health and prevention of diseases. Yung vitamin A, 141%, yung thiamine, 204%, yung riboflavin 'no, ang ganda 195%, yung niacin 170% at yung vitamin C, wow 'to talaga. Ito'y ang vitamin C content nung maghapon na sample natin itong meal pattern natin, itong mga dishes na 'to, 343 milligrams, equivalent na yon ng 458%. So ito para kang nag-take ng capsule na vitamin C. So hindi mo kailangang ng supplement 'pag tama ang pagkain. Ang ganda-gandang balita na kailangan natin lang subukan 'no, subukan niyo. Tapos kailangan lang natin na i-appreciate niyo na meron palang mga ganyan na, assurance na 'pag kumain ka ng halamang pagkain na 'yan, merong assurance na magbibigay sa atin ng yung kapanatagan na sakto pala ang sustansya, hindi lang yung mga American foods kundi yung Filipino food. So, 'pag tiningnan mo yung nutritional content na 'yan and then subukan nating ano 'yan i-identify isa-isa, alam niyo ba po na ito ay magbibigay sa inyo ng assurance o yung vitamins, B vitamins regulate the inflammation response and play a vital role in lymphocyte proliferation and primary immunity. So, ibig sabihin po nito,
'Pag kumain kayo ng ganyang pagkain, yung inflammation, yung iba, yung mga nata na napapabayaan ang pagkain ng maganda 'no, yung mga hindi maaayos kaya nagkakaroon ng inflammation, and that is very much related po sa inyong depression, sa mga mental issues na-experience sa mga tao ngayon. Yung vitamin C naman, yung vitamin E, potent po yung antioxidants niyan. At itong mga ito nagnyo-neutralize ng harmful free radicals that cause cellular wear and tear and trigger inflammation. Again, yung inflammation connected pa rin yan sa mga possible na pangyayari sa brain na which is yung mga oxidative stress natin na yan, na magkakaroon tayo ng malaking problema sa unang stage ng mental illness nga. Kaya sabi ko nga loneliness yung unang stage eh. Yung protein naman po, nakita niyo yung amount ng protein sa ganyang simpleng pagkain, 100% na yung protein ha, walang ulam na karne. Pero yung protein content na based sa RDA, wow, ito 60.01%, 60.01 grams, okay, ng protein na 'to, equivalent po ng 100%. So nakita niyo? At ang mabuti nito, 'pag kumakain kayo ng mga galing sa beans or galing sa mga butil, yung arginine niya nandoon, at yung arginine assists macrophage cells in producing nitric oxide. Itong nitric oxide, very, very important na maintindihan natin that it helps defend against pathogens. At ito po yung isa din sa factor na nagkakaroon ng magandang pagdaloy ang ating mga dugo 'no. So ito napakagandang again ha, subukan niyo. Ako nagpe-prescribe dito, okay. Nagre-recommend 'no. Pero kung susubukan niyo, hindi lang talaga kayo natutuwa sa lecture na 'to, kundi ma-e-experience ng buong katawan niyo yung paggaling. Kaya nga ang sabi ng Bible sa atin 'no, sabi niya, itong mga halamang pagkain na 'to, minsan ang tao kasi naniniwala kung merong science proof lang. Pero alam nyo ba, yung simpleng prescription again na nabanggit natin kanina mula sa Genesis 1:29, sabi, plant yielding seeds and its fruit. Nakita nyo, halamang pagkain mula sa lupa. At ito magbibigay sa ating lahat ng tamang sustansya, kumpletong sustansya. At again, sabi nga doon sa Psalms 104 verse 14, sabi dito, siya ang nagpapatubo ng damo sa mga hayop, para sa mga hayop, at ang mga halamang pinagtatrabahuhan ng tao upang maglabas ng pagkain mula sa lupa. Kaya nga yung lupa magpo-produce ng halaman para sa atin. Alam ng Diyos ang effect sa katawan ng tao nitong kanyang prescription. Sabi nga natin, yung science minsan a little knowing, no? Pero God is all-knowing. Kaya nga po, marami pang hindi alam ang science tungkol sa prescription ng Diyos sa Genesis 1:29. Little by little, nakaka-discover sila, pero maliliit pa lang 'to na mga science. Pero ang Diyos nga all-knowing, kaya nung sinabi niya sa Garden of Eden, kay Adan at kay Eva, na ang pagkain ng halamang pagkain ang siya na magbibigay ng kalusugan sa atin, paniwalaan natin. At hindi lang tayo maniniwala, kundi mag-enjoy tayo sa prescription ni God, kasi ang Diyos ang may alam, may akda ng lahat ng halamang pagkain na magiging pagkain para sa mga tao. Sana po natuto tayo ngayon at sana i-experience natin. So God bless po.
Thank you so much, Doc Blessy. So makikita po talaga natin dito no, na napakabuti po ng Diyos dahil binigyan din niya tayo ng mga pagkain na makakabuti po para sa atin. Happiness is medicine. Food is medicine. Magandang reminder din po ito sa atin no, na sundin ang dinisenyong pagkain sa atin ng Panginoon. Although medyo mahirap, especially nowadays na nasanay na tayo sa mga processed food. Ano? Kaya mahalaga din po na maging intentional tayo kung gusto talaga nating maging maligaya, malusog ang ating pamumuhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating ikalawang bahagi ng programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Ilang beses akong nagmahal, lahat ng ito'y di nagtagal. Ang pang-anim sa buhay ko'y di pa rin ako
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Breaking Bad. Sa pananaw po ng Biblia, ito po ay tumutukoy sa paglayo sa kasalanan at masasamang gawi at pagpili ng bagong buhay kay Kristo. Hindi po sapat ang pagkilala sa mali, no? Kailangan ding magsisi, magbago at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman po sa pagtalakay nitong ating paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Gawa at ito ang Aklat ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang prime mover sa Aklat ng Gawa walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Bagamat ang ating Diyos ay gumagamit ng mga lalaki at mga babae na naglilingkod sa Kanya, subalit ang kapangyarihan na taglay nila walang iba kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Si Apostol Pablo ay patuloy sa kanyang paglilingkod bilang apostol at bilang lingkod ng ating Panginoon. Sinasabi sa atin na sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, versikulo 7, ang ganito. Nang unang araw ng sanglinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya na umalis. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagkasalita hanggang hating gabi. Nagpapatuloy si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod at sa kanyang ngayong pagkapaalam sapagkat siya ay paalis papunta sa ibang lugar. Hanggang hating gabi siya ay nagsalita. Merong hindi magandang pangyayari nung siya ay nagsasalita, merong isang lalaki ang nahulog sapagkat siya'y umupo sa bintana at siya'y nahulog, namatay, sabalit siya ay nabuhay nung si Apostol Pablo ay nagkaroon ng ministry sa kanya at siya'y nabuhay. Merong tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Una, we remember our scriptural Savior. Ating maalala na ang Panginoong Jesus, siya ang katuparan ng mga propesiya sa banal na kasulatan, particular sa Old Testament. Si Kristo ay naparito upang kanyang ganapin ang panukala ng kaligtasan ng Diyos. Sapagkat noong ang tao ay nagkasala, siya'y sumama sa panig ni Satanas. Ang tao ay nagrebelde sa ating Diyos. Subalit may pinangako ang ating Panginoon at ito ang unang ebanghelyo na binanggit sa banal na kasulatan sa aklat ng Henesis 3:15. Ganito ang ating mababasa. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Si Kristo ngayon ang madudurog ang kanyang sakong sapagkat siya'y may papako sa krus. Yan ang propesiya sa Old Testament. Kaibigan, ang mga propesiya sa Old Testament sa buhay at pangyayari tungkol sa ministry ng ating Panginoon, eksaktong-eksakto ang sinasabing katuparan ng propesiya. Una, binabanggit sa Biblia na isang propesiya ng Panginoong Jesus ay kanyang tutuparin ang isang propesiya kung saan siya ipapanganak. Ano sabi ng ating Biblia? Dito sa Mikas, Kapitulo 5, versikulo 2, ang ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem,
sa Efrata na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula nung una, mula ng walang hanggan. Yung lugar na kung saan ang Panginoon ay ipapanganak. Binanggit ang Bethlehem sa Efrata, at ito ay nangyari noong si Kristo na ating Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem sa isang sabsaban. At merong pa ring propesiya sa ating Biblia dito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6, ang ganito: sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaibigan, ito ay isang propesiya at nangyari ngayon sa buhay ng ating Panginoon nung siya ay nagkatawan tao. At ang sabi pa sa Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14, ang ganito: kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Kaibigan, ito yung propesiya tungkol sa ating Savior o scriptural Savior, na ito ay nangyari sa pagkapanganak at sa ministry ng ating Panginoon. Kaya nga si Kristo ang siyang katuparan, ang kanyang buhay ng pinangakong Mesiyas o pinangako ngayong tagapagligtas. Kaibigan, Christ fulfilled the scriptures in His death. Yung kanyang pagkamatay ay ito rin ay binanggit sa Old Testament, kaibigan. At pagkatapos ngayon, si Kristo ay naipako sa krus, namatay siya, subalit siya ay muling nabuhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 3 at 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo upang sa lahat ng aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, ito yung fulfillment o katuparan ngayon. Sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya ngayong pagsulat sa Iglesia ng Korinto na si Kristo ay nagdusa, siya ay ipinako sa krus, namatay, subalit muling nabuhay. Kaibigan, ito yung binabanggit ng banal na kasulatan. Ano ang kinalaman nito sa ating din kayong ginagawang o ino-observe natin yung sinasabing Santa Cena o yung Last Supper? Ano yung sabi ni Apostol Pablo dito sa aklat pa rin ng 1 Korinto, Kapitulo 11, para maalala ng mga Kristiyano yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkabuhay na muli. At ang katawan ni Kristo na binugbog, kaibigan, ay nagpapaalala sa pamamagitan ng sinasabing tinapay. Anong kinalaman nito? Ayon sa pagputol-putol ng tinapay o sinasagawa ng Last Supper. Ayon sa 1 Korinto 11, 23 hanggang 26, ganito ang ating mababasa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay,
At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya ngayong si Apostol Pablo, bago siya umalis sa lugar na kung saan siya ay nagsalita hanggang ating gabi, nagputol-putol ng tinapay, nang sinasabi natin sa ating panahon ngayon ay Santa Cena o Lord's Supper o Last Supper, na ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Para hindi maalis sa ating ngayong damdamin, sa ating mga isipan, sa ating ngayong paniniwala, ginamit ng Panginoon ang tinapay, nagpapaalala ngayon, ito ay pinagputol-putol na kung papaano ang katawan ni Kristo ay binugbog ng dahil sa atin. Bakit tinapay? Sapagkat ang tinapay ay kinakain sa maghapon ngayon, sa iba 3 beses, ang iba ay 2 beses lang. Pero habang ang tinapay na ito ay kinakain ngayon, ating naalala ang sacrifice ni Jesus Christ. Ano pa sabi sa atin? Sa versikulo 25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos makahapon na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. Ginamit ng Panginoon yung ginagamit ng mga Israelita o mga Hudyo na madalas na kapag merong salusalo o kaya merong kasalan o kaya merong piyesta, ginagamit ang katas ng ubas. At ang katas ng ubas ngayon ay ginagamit na simbolo sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. At sabi nga ng ating aklat ng Hebreo, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya nga, ito'y paalala sa atin. Yung tinapay, kumakatawan sa katawan ni Kristo, at yung katas ng ubas, kinakatawanan ngayon ang dugo ni Kristo. At ang sabi pa sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya nga, ang sinasabi nating Lord's Supper o Santa Cena ay nagpapaalala ngayon sa katawan ni Kristo na nabugbog ng dahil sa atin, at gayon din ang katas ng ubas ay nagpapaalala ngayon sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Hindi lang yun ang kanyang balita. Ang balitang ito ay may kinalaman din sa kanyang pangalawang pagparito. Ano sabi sa atin sa 26? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya nga, namatay si Kristo. Yun ay propesiya sa Old Testament at naging katuparan ngayon nung si Kristo ay namatay sapagkat ipinako sa krus, namatay siya, pero si Kristo ay inilibing at siya naman ay nabuhay sa mga patay. At hindi lamang yon, kaibigan. Sinasabi sa atin hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga, ang communion service, ito ay paalala sa kamatayan ni Kristo. At meron pa ngayon, yung baptism. We give testimony of our Lord's burial and resurrection. Ano sabi sa atin sa aklat ng Roma? Kapitulo 6, ating simulan ngayon sa 3 hanggang 6. Ito yung baptism, kaibigan. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo
ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawan makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Kaibigan, ito yung binabanggit sa atin. Kaya nga, ang ginawa ni Kristo na upang maalala yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na muli, at ang kanyang ngayong muling pagparito ay ang sinasabi nating Lord's Supper. At hindi pa ito, kaibigan, yung baptism. Kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, kinakailangan itong katawang ito ay ililibing sa libingan ng tubig. Tanda na ang dating pagkatao ay dapat mamatay. At pagka tayo ngayon ay niyahon sa tubig, tayo ay bagong nilalang. Tayo ay bagong tao, kaibigan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, lahat na sa kay Kristo ay bagong nilalang, kaibigan. Kaya nga, hindi ginawa ni Kristo na ang Sabat ginawang linggo. Hindi naalis ang Sabat ikapitong araw, kaibigan. Sapagkat sinasabi ng iba kung bakit nangingiling ng araw ng linggo, paalala sa pagkabuhay ni Kristo. Pero ang ginawa ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, kaibigan, walang iba kundi ang baptism na katulad ng kanyang kamatayan, inilibing siya, subalit siya'y muling nabuhay. Kaya nga, mahalaga, kaibigan, ang banal na bautismo. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, we remember our sorrowing Savior. Naalala natin yung malungkot na Savior o yung tagapagligtas. Anong sabi sa ating kaibigan ng ating banal na kasulatan? Dito sa aklat ng Isaiah 53, versikulo 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Kaibigan, malungkot ang naging buhay ng ating Panginoon sa lupang ito. Bakit malungkot? Merong binabanggit din ang ating Biblia. Dito sa aklat na sulat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11. Ganito ang ating mababasa. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Kaibigan, ano kaya kung ako ay pupunta sa inyong bahay, pagkatapos sasabihin ko, ako po yung nagsasalita sa radyo. Pagkatapos sasabihin ngayon, hindi ka namin kilala. Ganito ang nangyari sa Panginoon. Hindi siya tinanggap. Ang sabi, gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan, samantalang siya ang author ng ating buhay. Siyang ating creator, siyang ating redeemer. Anong sabi pa sa 11? Siya'y naparito sa kanyang sarili, tahanan, at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kaibigan, hindi ba nakakalungkot nagpunta ka sa iyong sariling bayan, subalit hindi ka tinanggap? Yun ang naging karanasan ng ating Panginoon. Hindi lamang ito ang naging karanasan ng ating Panginoon. Siya'y itinakwil, siya'y hinamak, hinusig siya, hindi siya tinanggap. Ipinakita ang maraming mga himala na galing sa Ama, nanupat ang iba mga tao ay pinagaling. At gayon din ang iba ay binuhay, kaibigan.
Ang mga may sakit ay pinagaling ng Panginoon. Subalit sa kabila ng ipinakitang ito ng ating Panginoon na siyang Mesiyas, siya ang pinadala ng Ama sa lupang ito upang iligtas tayo, kaibigan. Ang mga Pariseyo at mga Saduseyo ay nag-isip pa rin ngayon ng laban sa Kanya. Napaka-halaga at gayon din, napaka-kumbinsidong mga bagay ang ginawa ni Kristo. Pero sarado ang isip ng maraming mga Hudyo noong kapanahunan na siya ay nangaral sa lupang ito. Kaya nga ang sabi sa atin, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at siya sa kalungkutan at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. At ang sabi pa sa 6 ng Isaias Kapitulo 53, versikulo 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yung walang kasalanan ay namatay para sa atin. Ipinasan sa Kanya, kaibigan, ang bigat ng kasalanan. Kaya samantalang ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, na wika niya ng ganito, Eli, Eli, lama sabachthani. Kaibigan, malungkot ang naging buhay ng Panginoon sa lupang ito. Subalit, dahilan sa Kanyang pag-ibig sa tao, siya'y namatay alang-alang sa ating kaligtasan. Even today, He sorrows as He intercedes for us. Ang Kanyang ginagawa ngayon, siya ay namamagitan sa Ama at saka sa atin. Subalit kaibigan, hindi nating binibigyang halaga yung Kanyang pagiging mediator between the Father at gayon din sa atin. At alam ng Panginoon kung ika'y nalulungkot. Alam ng Panginoon kapag ikaw ay nalulumbay, sapagkat naranasan niya ang kalungkutan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, we remember our suffering Savior. Naalala natin ang ating tagapagligtas na siya ay nagdusa alang-alang sa atin. Anong sabi sa atin sa 53 ng Isaias, versikulo 5 ang ganito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaibigan, what a Savior na ating sinasampalatayanan. Ginawang lahat na possible ang ating kaligtasan upang ikaw at ako ay makabalik muli sa harapan ng Ama. Kaibigan, siya ay ipinako sa krus, at sa kanyang pagkapako sa krus, kaibigan, namutawi pa rin sa kanyang mga labi ang ganito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga ang krus, kaibigan, ito ay isang brutal na ginagamit sa pagpatay sa mga kriminal. Subalit ginamit ang krus na ito upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa 1 Korinto 1:18 ang ganito, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. The Lord had laid on Him the iniquity of us all. Yung ating ginawang kasalanan, ipinatong sa Kanya para tayo ay paglapit natin sa Kanya, patatawarin tayo at tayo ay aaring ganap ng ating Panginoon.
what a Savior na ating sinasampalatayanan. Kaibigan, nakahanda ka ba ngayon na tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas? Handa ka bang talikuran ang sanlibutan at lahat ng mga nasanlibutan alang-alang sa iyong pag-ibig sa Panginoon? Kaibigan, sa ating ngayong panalangin, nawa ang mga nakinig sa pag-aaral na ito, especially kaibigan, ay tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Tayo ay basahin muna natin ang banal na kasulatan bago tayo manalangin. San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong malasakit sa inyong mga anak. Na sa kabila ng kami ay mga makasalanan, inibig pa rin kami ng aming Panginoon. Si Kristo'y naparito, namatay sa krus ng Kalbaryo upang siya ay aming tagapagligtas. Siya ang aming Diyos na nagbibigay sa aming mga pangangailangan. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ang lahat ng nakinig. Nawa sa kanilang pakikinig, ang kanilang puso ay makilos. Tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging eye-opener sa atin, naging inspirasyon at naging pagpapala po sa ating lahat. Ano po, ito ay paalala na ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Ano man po ang ating nakaraan o mga maling desisyon, may pag-asa kay Kristo. Sa pamamagitan po ng pagsisisi, pananampalataya at patuloy na pagsunod sa Kanya, maaari tayong mamuhay bilang mga bagong nilalang. Ang sabi nga po, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagtigil sa paggawa ng masama, kundi ang pagpili na mamuhay para sa Diyos araw-araw. Kapag isinuko po natin ang ating buhay kay Kristo, binibigyan po niya tayo ng bagong puso, bagong direksyon at bagong pag-asa. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas. Same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.